Sa mundo ng cultivator, napakaraming kaharian at bituin sa langit. Ang kwento ay nagaganap sa kaharian na wala pang 1,000 taon, sa bayan ng Luming. Tila ang makapal na ulap ay nawala, pero ang kaluluwa ng namayapang cultivator ay hindi mawawala, at isang binata, ang nagbigay ng paggalang sa 2 bantad. Pagkatapos, ang pangalan ng bantad ay puno ng dumi, kaya nilinisan ito, at siya, kanina pang nagninilay sa 2 bantad, ay nagsalita. At simula ngayon, ang aking bagay na nawala, ay aking babawiin ko sa lahat, ng nawala sa akin. Papunta sa Bailu Academy, isang iginagalang sa mundo ng cultivation, ang academy ay puno ng mga malalakas na cultivator, madami kalahok ang nagsisiksikan dito. Tumunog ang kampana, at ang entrance exam ay magsisimula na. Ang entrance exam ay ginaganap lamang ito makalipas ng 1 taon, at natutuwa sila, dahil sa taon na ito, ay madami ang malalakas na sumali. Malaipat sa stage, isang tao, ang nakabuhat ng 3 tripod ng sunod-sunod, at ang number 8,550, Li Xiaoming, ay nakabuhat ng 3 sunod-sunod na 120 kilo, ay nakapasa. At nagkwentuhan ang 2 kalahok, ang mahalagang pangulo sa Qingluo Merchant Union ng Master Li Ping ay iginagalang ng mga matatanda at tama kakapatid, dahil ang mga anak na babae mula sa mga marangal na pamilya ay panalo lahat ng sunod-sunod sa nakikita nila. Ang Bao Daitai at Zhou Yulan ay matagumpay na pumunta sa susunod na pagsubok, isang salita na pumukaw sa kanilang pansin, at ang binata na tinatawag nilang Ye Qingyu, isang 14 years old sa taon ito, ay nagsimulang naglakad sa harapan at napansin ng isa sa mga kalahok ang nakakilala sa binata. At turo ang binata, "Ikaw ba ang hanggal na si Ye Qingyu?" Siya ay nabigo sa loob ng 4 na magkakasunod na taon at pumunta pa rin siya dito para mapahiya ang kanyang sarili. Sa kanya na narinig, bigla nagpakita ng seryosong pagtingin sa mga ito at sumigaw si Ye Qingyu, "Tumahimik ka," galit siya at walang takot, "talagang papasa ako sa pagsubok sa pagkakataong ito." At nagulat ang lahat ng tao sa tapang nito, at isang nilalang ang pumagitna-gitna sa harap, matapang itong nagsalita, "Hindi ba't ikaw ang tinagurihang 4 na sunod-sunod na talo at sinubukang mo pa na lumapit ulit dito?" At si Ye Qingyu ay nagsimula umalis pero bigla lumapit ng mabilis ang Sigbin sa harap ni Ye Qingyu, hindi binibigyan ng daan. At sa oras na ito, dapat mong makamit ang 5 panalo at nagtawanan ang lahat pagkatapos. Sabi ni Ye Qingyu, "Tumabi ka sa dinadaanan ko," at nagtsismisan ang lahat ng nakarinig nito, dahil ang binata ay narinig niya sa sabi-sabi. At nagkataon na nakilala ng matandang master si Ye Qingyu at sa kanyang nakita sa binata, ay isang kahanga-hanga, dahil sa hinaharap, may angking lakas ito. Pero magulo at makulit ang ugali ni Ye Qingyu dahil 4 na magkakasunod na taon na siyang nabibigo sa entrance exam, sa ganto tinutukso siya ng iba tao at tinatawag nilang hanggal ang binata. Namatay ito, dahil pagkatapos ng lahat ng pagtutukso, siya ay naging baliw at madalas na nakaupo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. At sa kasalukuyan, sa pangalawang pagkakataon ay sabi maari umalis sa dinaanan ko.
At hindi ito nagpaawat at tinuro siya ng sigbin ng pagmamakataas. Ano ang magagawa mo sa akin kung hindi ako umalis? Isa ka lamang basura sa paningin ko, at sabi ni Yetchino, at ayoko nang sabihin sa pangalawang pagkakataon. At hindi ito nakinig, kaya agad sinampal niya ang lalaki ng malakas at lumipad ng napakalayo. At nagulat ang mga tao sa ginawa ni Yetchino at hindi makapaniwala dahil sa isang hampas ay nagawang napalipad ang sigbin. At sa matinding impact ay nahihirapan ito tumayo sa matinding pinasala habang tinutulungan ng katulong. At pinagsalitaan niya ito, ayaw mo umalis sa aking daan, kaya kailangan ko gumamit ng dahas para umalis ka. Ang isa sa narinig ay namangha sa katapangan ginawa nito. At sa isip-isipan nagawa ko iyon dahil ang aking ginamit ay ang walang pangalan na Earth Element Cultivation Technique. At ang sigbin dahil sa kahihiyan na dulot sa aniya ay pagbabayaran niya ito. Sabay ipinagutos niya sa mga kawal na patayin ang sigbin na ito. At sabi ng lalaki, ikaw ay naglakas na loob na lumapit dito at dumating ang mga bantay pasugod kay Yetchingayo. Subalit inawat niya ang mga ito at sandali lang, at ipinakita ni Yetchingayo ang isang badge at ang isa ay napansin ito, pati ang tatlo napansin ang hawak ng binata. Dahil ito ay ang Brass Badge of Valor at sa simula ng Snow Kingdom nais ng ikalawang henerasyon ng Holy Emperor na gantimpalaan ang mga karapat-dapat sa mandirigma. At ginamit ng master ng Panday na si Mop Pinan ang bihirang mahiwagang material na Star Meteorite Nake. Ang 108 badge ng kaluwalhatian. Ang katayuan ng mga nagsusuot ng mga medalyang militar ay katumbas ng katayuan ng Maharlika. Sa kasalukuyan napangiti siya. Tila natuwa sa kanyang nakita sa harapan, dahil sa harapan ay ang mga kaninang pasugod sa kanya at ngayon ay lumuhad ng may paggalang. At kung magkakaroon ng pagkakasala sa isang maharlika at isang malaking krimen, at sabi ng isang kawal ayon sa alamat, ang Ye ay tila may mga mandirigma na gumawa ng magandang tagumpay, at ang isa ay hindi naniniwala sa kwentong ito. Pati ang nakakita ay nagbigay ng paggalang maliban sa nakatayo na sigbin. At sabi ni Yetchingayo sa lalaki sa kanyang sinampal, hindi ka pa lumuluhod agad. At sa narinig biglang sumunod at lumuhad ito, kahit labag sa kanyang pride ang ginagawa. At sabi ni Yetchingayo, paano ka nagkaroon ng lakas na gumawa ng ikakasama sa lahat at ngayon natatakot sa malakas? Kailangan mong malaman ito, at lahat ng mga kahihinatnan na dinala mo sa iyong sarili. At itinala ang kamao sa langit at nagsabi, ang bawat tao'y may pananagutan sa kanilang ginagawa. Ang mga tao hindi sanghayon ay dapat na may lakas na lumapit sa akin. At nagsabi, ano ang pinagtatalunan niyo? At tinawag si Yetchingayo para kunin ang numero. Kinuha ang numero at tumingin kung pangilan siya, sa liham 8,888 at hindi na masama. At umalis na ang lahat habang nakahiga ang sigbin. Ang tutuhanang nabagbog ako ngayon ay tiyak na magiging katatawanan ng Luming District. At napasuntok ito sa baba at sabi, sinusumpa ko, ang iyong ginawa ngayon ay pagbabayaran mo ito. Gayunpaman nalilito pa rin ako, dahil may kakaiba sa binata iyon. Si Yetchino 14 na taong gulang sa taong ito, ngunit hindi pa rin siya maaaring maging isang mandirigma. Pagkatapos, 2 oras sa pagsusulit, at ipinahayag ng examiner na ang pagsusulit ay isang palakasan ng physical test habang pumasok ang kalahok.
At binuhat ang tripod, inanunsyo ang numero 8,886 na marulong ay nakabuhat ng 160 ay nakapasa. Numero 8,887 Gujaw lift isang tripod 40 kilos disqualified at makikita si Yetchingayo na inaatok. Kinuha ng 2 kalbo. Kawawa ito nagsalita, 14 na ako ngayong taon ay bumagsak ako sa pagkakataong ito, tinawag ang kasunod na numero. At tinawag ang numero 8,888 sa pagsusulit, narinig ito ng binata, ngayon masusulit na ang paghihintay ko. At umakyat na si Yetchino sa stage at sa pag-akyat sa isipan ng hanggal, ang binata ay ma-disqualified ngayon ulit, habang nahihirapan ang binata sa tripod at pinagtatawanan siya sa Luming District. At ngayon sawa na ako itago ito, kaya't hindi ko na kailangan na itago ito lakas ko, at habang lumalapit ito, inuunat ang braso. At ang kamay hawak na sa tripod, isang misteryosong lalaki ang nagpatigil sa binata at naagaw ang pansin nito sa sigbin.